today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, nag-cheat ako sa partner ko noon. At tinanggap ko lahat at inamin ko lahat. Buong puso kong inamin ang mga pagkakamali ko. At never ko na uling ginawa. Lahat ng account ko from games to SOCMED, may access siya. Pati sa phone ko. But still, paulit-ulit pa rin akong binabalikan sa mga mali kong ginawa. Ano ba ang dapat kong gawin? Alam niyo po ba kung gaano kasakit ang lokohin tayo? Yes, katumbas po iyan ng para kang namatayan ng isang miyembro ng family mo. Ganun po maile-level ang sakit kapag ikaw ay niloko ng isang taong minamahal mo. Yan po ay according sa pag-aaral na ganun kataas ang pain na nararamdaman ng isang victim ng infidelity or ng cheating. Kapag ang isang babae po or ang isang lalaki ay biktima ng pangloloko, it's a very tough road. But hindi naman po imposible talaga na mapatawad ka. Kinakailangan mo lang mag-reflect, mag-apologize genuinely. Bigyan ng tamang oras, sapat na oras para makarecover siya. Hindi natin alam kung hanggang kailan. At maging consistent ka sa mga actions mo. Bakit? Remember, healing takes time. Possible na in just a few months or years, or we never know kung hanggang kailan mag-healed fully yung pusong sinaktan mo. So please, be patient and stay strong. And above all, keep learning from your mistakes. Hindi madaling magpatawad. Hindi madaling magbuo ng tiwala uli. Minsan binubuo natin ang tiwala ng maraming taon. Pero sa loob lamang ng 1 o 2 segundo, pwedeng masira ang dekadang tiwalang binuo mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Kaya bago natin gawin ang mga ganitong mistakes, nako, pag-isipan muna natin ng mabuti. Dahil kailanman ang mga bagay na nasira na ay nagkakalamat talaga. At yung lamat na yan, sa ilalim yan, minsan nananatiling sariwa. Kaya posibleng may trigger yung wife mo na may maalala lang siya na isang bagay na ginawa mo, no? Bigla na lang yan. Masasaktan na naman, eto na naman, nagbukas na naman ang sugat niya. Kaya very important na consistent ka sa actions mo. Very important na maging strong ka at maging pasensyoso ka. Remember, ikaw ang nanakit sa kanya, na dapat ikaw ang puprotekta sa kanya. Ikaw ang dapat na magiging shield niya, ikaw ang dapat na confidant niya. Pero lahat yon nabaliwala dahil sa isang pagkakamali. Lahat yon ninakaw ng isang sitwasyon. At yan, yung pagkakamaling nagawa mo sa kanya. Hindi pa po yata nalikha sa mundong ibabaw yung vocabulary word na sasapat kung anong pain yung nararamdaman ng isang taong biktima ng pag-cheat doon sa taong pinakamamahal niya. Ang pagpapatawad, madaling na ibibigay, pero yung makalimot, iyan po talaga yung mahabang proseso na pagdadaanan ninyo. Pero hindi imposible na mapatawad ka ng tuluyan ng iyong asawa. Basta yung willingness mo na kahit saan kayo makarating, sasamahan mo siya. Kahit na gaano ito katagal, sasamahan mo siya sa paghihilom niya. Ikaw ang sumira sa kanya, kaya ikaw lang din ang makakabuo sa kanya. Kung talagang nagsisisi ka sa nagawa mo, hahawakan mo ang mga kamay niya para malagpasan niya yung agony and trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Just give her a lot of time and show your consistency in your actions. And please communicate openly. Remember, healing takes time. Possible kasi na yung journey ninyo to repair your relationship is maging bumpy talaga. But it's journey worth taking.